Kakalabas ko lang ng office. Pupunta ako ng train station. Ayan. Malamig pero mataas yung araw. Ten minutes before 4 o'clock, nakapag-log out na ako. Pagod na ako. So, dito na tinapos yung 4 o'clock. Pag gano'n naman, okay naman yon kasi flexi timing naman ako. So, actually, ang timings ko talaga is 7:30 in the morning hanggang 4 o'clock. Pero usually 7 o'clock nasa office na ako. So technically 3:30 pwede na akong umalis. Pero syempre hindi na basta-basta makakaalis kasi madami pa rin ginagawa by that time. Yung ibang meetings ongoing pa rin. So yan, na basta-basta makakaalis ng office. Anyway, it's a sunny day pero malamig. Siya, tatawid lang ako. Pauwi na tayo. Today is October 1, Tuesday. Time check 4:05. So ayan, pauwi na tayo. Hindi ako naka-jacket today, so ang lamig. Buti na lang may baon akong scarf. Sobrang busy ngayon. Back to back yung mga meetings. And ayan, smooth sailing naman ang araw na to, maski busy. Pero ayos lang. Day by day, natututunan ko kung paano i-handle yung oras ko in such a way na walang nasa-sacrifice ng quality ng trabaho. Which is why I think kaya gusto nila ang mga Pinoy dito sa New Zealand. Although, yun nga, nabanggit ko na to na sa team namin, ako pa lang yung Pinoy. Hopefully, diba, in the coming years, magkakaroon din ng ibang Pinoy. Maybe after organization reset. Ay, grabe ang lamig. Sobrang lamig. Tapos ang sakit ng mata ko, alam nyo ba? Kapag sobrang lamig, nahahanginan sila. Umahapdi yung mata ko. Sakit, lumuluha. Which is why kapag ganito lumalabas ako, shades ako for protection na rin. Yan. Malapit na ako sa train station. Nagtataka ako kung bakit walang masyadong tao sa train station. Tapos ngayon ko lang na-realize, oo nga pala, school break. Kaya walang masyadong tao sa train station. Ay, andyan na yung train ko. Hindi pa pala, buwisit. Aloka. Ang daming mga trains ngayon ang nagka-cancel. Hindi ko alam kung bakit. Pero, sana naman wag tuloy-tuloy yung mga pagka-cancel ng mga trains. Pero, konti lang ang mga pasahero ngayon kasi nga school break, so kukunti lang yung mga tao. Actually ngayon ko lang na-realize kaya pala wala masyadong tao dito kasi kanina iniisip ko maaga ba o late na,
Tapos yun, pumasok lang sa isip ko now na nakaupo ako. Oo nga pala school break. Pero sina Butch, hindi na sila naka-school break kasi nga patapos na yung term nila. So, 4 weeks to go na lang yung klase niya. So, parang 8 na lang ang natitirang araw na pasok niya kasi nga tiga half day lang naman siya, di ba? So, yan. Excited siya at the same time pressured kasi nga syempre paghahanap ng work na full time, sana makahanap siya agad, di ba? Siya, sige, update ko kayo later. I'm not in a rocker, and this is not a baby toy. And I'm about to suka. Sham, come on, I think we show them the flowers over there. Like the cherry blossoms. Oh, look at these flowers. Flowers, that's it. Okay, guys, don't look Super nice flowers. Ito yata yung sa cherry blossoms, guys. Hindi kami nakapunta this year sa Cornwall Park. Yung pinuntahan namin ng bagong dating kami dito last year. Kung naalala nyo pa sa first vlog namin. Tahimik ngayon sa park. Walang masyadong tao. Shami, I'm gonna use that. Be careful, be careful. Don't rush. Okay. I have a feeling I can push myself. Hi guys, welcome back to my channel. Today is October 5, Saturday, 3:30 ng hapon. Mag 3:30 pa lang actually. Yan. Hindi ako nakapag-upload last week. Yeah. Super busy and hindi ako nakagawa ng content. Although, I was able to film, I think, few minutes of 2 consecutive days. But apart from those, hindi siya abot ng quite at least 20 minutes para may mapanood kayong medyo mahaba-haba. So ayun, hindi ko na siya in-upload kasi 2 videos lang yun na maiiksi. Walk with me, Cham? So who's gonna walk with me? I'm gonna vlog. Konti lang yung tao ngayon dito sa park. Sa park as usual kasi gustong mag-basketball ni Lucas. This past few weeks, yung I guess yung stress and yung pressure sa trabaho was sort of made me so tired and exhausted to the point that, alam niyo yun, parang sometimes, di ba, kapag nagtatrabaho ka, usually pag nasa office ka, mental stress lang yung, kumbaga, napapagod ka lang sa isip. But for the past few weeks, it's a combination of physical and mental stress kasi may mga consultants kami sa office and sometimes may mga kailangan sila na pag wala yung IT namin, ako na rin yung parang gumagawa para makapag-assist sa kanila. For example, kailangan nilang mag-connect sa
printer, and kasi syempre meron kaming domain na restricted lang yung mga equipments na pwedeng mag-connect, kasi nga nakalock yung domains. So hindi ka pwedeng basta-basta makapag-connect sa mga printers namin kasi nga sa government medyo mahigpit yun. So kailangan nila ng ID, and yung ID naman namin usually wala sila. So yun, isa man kailangan nila ng access din sa pag nahihirapan silang mag-connect sa meeting, kasi madami kaming mga conference rooms dun sa isang floor, and dun namin sila pinag-stay at the moment. So yun, pag may kailangan sila, kahit baba ako kasi nasa second floor ako, so dun ako nag-stay kasi sa second level yung desk ko. Yan. So kwentuhan ko lang kayo, okay? So nagkaroon na ng announcement recently. Di ba nabanggit ko na naman sa inyo about dun sa reset sa office, I mean sa work, sa organization. And dun sa mga na-announce na mga i-reset na mga teams, at the moment safe yung team namin kasi hindi siya kasama. So 6 yung teams na na-announce and hindi kasama din yung team namin. So at the moment safe yung team namin. But of course hindi namin alam in the future kung ganun pa rin ka-safe, kasi syempre hindi naman namin alam talaga kung ano yung magiging structure. However, gaya nga ng na-vlog ko na previously, yung responsibility ko ngayon entails a lot of work. So I guess somehow it makes me feel safe. Plus those recognitions na naibibigay nila sa akin makes me somehow feel secured sa role ko. In case man magkaroon ng restructuring, baka siguro ma-offer ako ng ibang role sa ibang department. Ganun naman kasi kapag restructuring. And sa government, normal daw yun. Yung ganun, yung laging may restructuring. Yun yung actually downside kapag nasa government sector ka. Laging may restructuring. But hindi naman ako nagsisisi kasi yun yung pinili ko job offer nung time na, di ba, 3 yung sabay-sabay na dumating. To think na mas malalaki yung offer nung 2 compare sa government. Pero ayun nga, actually may good news nga ako. So nung last week, ayan, so kwento ko natin siya. Last week nag-grocery kami ni husband, and then hindi naman kasi ako laging nag-check ng bank. So dahil regular naman din yung sahod, bakit ko pa naman i-check, diba? Kaya pumapasok naman siya regular. So you wanna walk with me, Sam? He's gonna walk with me. Just walk with me for a few minutes, then we'll come back here. Because no one's gonna vlog with me. No, I'm just talking all alone. Can you just walk with me? And then, yeah, you can also say something. What do you wanna say? We're in a very big field. It's bigger than all the field. Even bigger than the field in my school. So ano nga ba yung good news ko? So ayun, nung last week na nag-grocery kami, medyo napadaming nag-grocery namin kasi kasama yung ibang mga basic needs sa bahay. Ganon. So I just decided i-check yung online banking, and then all of a sudden na-realize ko, nagkaroon ako ng dagdag sahod, which was an
unexpected surprise. And thank you Lord kasi binigyan kami ng blessing na alam mo yun, despite all these challenges, all these worries, The grass is red. nagkaroon pa ng ganitong blessing sa amin. So thank you Lord. The grass is red. Hindi ko na kasi in-expect yun kasi nga considering yung current situation ng organization about the restructuring. And yeah, so akala ko hindi naman siya matutuloy. Napag-usapan siya actually a few months ago, but it didn't came to me na matutuloy pa siya kasi yun nga, dahil sa estado ng economy, ang daming nawawalan ng work, mag-expect pa ba naman ako ng dagdag sahod, di ba? Look, this Blessing na yung may stable ka na trabaho. Di naman ako naghahangad ng ganun, but God is really good. Thank you Lord kasi binigyan kami ng magandang pamaskong blessing. Yan. So yun yung magandang blessing na dumating sa amin. And yeah, very soon mag-graduate na rin si Butch. So 1 month na lang yung pasok niya. Wala na silang school break kasi nga 4 weeks na lang yung pasok niya. So, after nun, releasing ng grades, and then pagka-release ng grades, that's the time pwede na siyang mag-apply ng postgraduate work permit. So meaning pwede na siyang mag full-time job noon. In God's will, sana makahanap siya agad ng work na full-time from an accredited employer kasi yun yung i-require sa kanya. And then mabilis lang naman yung processing nun, and then at the same time kami rin may extend na rin sa amin. And while our visas are extended into 3 years, all we need to do is 1 year work experience kay Butch, pwede na kaming mag-apply ng residency visa dito sa New Zealand. So yun, in God's will, makukuha natin lahat yan. Naniniwala kami kay Lord na hindi niya kami pababayaan. Yan. So kukwento ko lang guys. So since nabanggit ko na rin yung about sa restructuring, madami kasing mga roles. Alam mo yun, yung magkakaparehas sila ng designations, magkakaparehas sila ng roles. Minsan 10 ganoon sa isang team. And alam nila kumbaga mawawalan sila ng work, o di kaya kumbaga made-disestablish yung role nila. Kung meron mang opportunity sa kanila, pwedeng mas mababa yung sahod kasi magkakaroon ng ibang structure, ibang team, baka syempre magkakaroon ng ibang pasahod, ibang rate kumbaga. So yun yung worries ng mga tao kasi syempre yung iba na alam mo yun, yung matataas na yung expenses nila, hindi naman sila basta-basta pwedeng magbabaan ng expenses kasi syempre yung mga may utang, yung mga may loans, diba? Anong gagawin nila? Paano pa nila mababayaran yung mga loans nila kung hindi sapat yung sasahurin nila sa magiging bagong role nila? So yun yung takot nila. So yes love, Can you say somewhere else? Like I think that's 5 minutes. do you wanna come back? No. Tara, let's go back. Super far. Super far na. Okay. So kuwento ko lang guys, Yeah, I'm going back there to the swings. And it's super far. recently meron akong ka-office mate. He's actually from a different team. Tapos lalaki siya. Hindi naman kami close, pero alam mo yun, pag nakikita ko siya before, months ago, dun sa isang office, dun sa isang building dati na pinupuntahan ko pa. Mommy has a bear. Hi, hello lang, ganun. Pero hindi kami close. So, nagulat ako kasi nag-reach out siya sa akin. Tapos nag-confide siya.
siguro naghahanap siya ng kausap, ganon. And I don't mind kapag kaganon, kasi siguro pag may mga ganong pagkakataon, kasi iniisip ko na lang baka ginagamit ako ni Lord para dun sa mga taong kailangan ng makakausap and vulnerable. Kasi it's not the first time na may lumapit sa akin. I think na-mention ko na ito sa isang vlog ko rin, na meron ding nag-reach out sa akin who was very vulnerable in the situation na kinakaharap ng organization. Natatakot siyang mawalan ng trabaho. And this time lalaki naman yung nag-reach out at nag-confide sa akin. So yun, hindi naalala niya paano daw yung pamilya niya kung mawalan siya ng work. Alam mo yung somehow na feel ko yung stress niya, yung takot niya. Na oo nga naman, kasi syempre may mga anak siya, may mga utang siya, may obligasyon siya. Sabi ko sa kanya, don't feel bad kasi hindi naman katapusan ng mundo. Sabi ko, it's just a job. Sabi ko sa kanya. Actually, ganun din ang sinabi ko dun sa isang nag-open up sa akin na babae naman sa isang department rin. Sabi ko, ay, sorry guys, inisip mo na ako lamig. Sabi ko, don't feel bad kasi it's just a job. You may lose a job but not your life. It's not the end of the world. Kasi pwede ka namang makahanap ulit ng trabaho. Diba? Ang importante, healthy ka. Buhay ka. Kasi kapag nagkasakit ka, kahit gaano pa karami ang pera mo, sometimes it's not even, alam mo yun, hindi ka may sasalba ng pera mo kahit gaano kagaling ang doktor, gaano karaming pera mo. 2 more meters that way. As long as buhay ka, ibig sabihin, you have hope. May chances kang makahanap ulit ng bagong buhay, bagong trabaho, bagong career. And nagpasalamat siya sa akin kasi very positive daw ako. Sabi ko nga sa kanya, takot na takot ka. Eh, ikaw citizen ka dito. Sabi ko, tagal mo na dito. Eh, samantalang ako, sabi ko, wala pa nga kaming residency dito sa bansang to, sabi ko. So, yun. Sabi niya, kasi daw niisip niya yung family niya, yung mga obligations niya, yung mga expenses niya. And sabi ko naman sa kanya, hindi mo naman kasi pwedeng kontrolin ng mga ganong sitwasyon. Kasi, diba, it's out of your hands. Kasi, kahit hindi na siya mag-stop sa kakaisip, sa kaka-worry, eh, hindi rin naman niya mababago ang situation. And what's gonna come in the future, what's going to happen in the future. So, pwede lang niyang gawin is to trust and trust the process, trust God. So, yun lang. Medyo nalungkot ako for him kasi yun nga, he looks tough from the outside, tapos ganun pala pinagdadaanan niya. Tapos eto pa guys, alam nyo ba yung dati kong sinusupport na GM, kwento ko lang sa inyo. Ay, may sipon ako sa lamig. So yung dating sinusupport ko na GM, nagulat ako, nag-resign siya. And the reason is kasi nung palang last na restructuring, inatake siya sa puso and ayaw na niyang pagdaanan ulit yung ganong klaseng stress, yung ganong klaseng pressure. Kasi syempre kapag mataas yung rango mo, marami kang mga tao na iniisip, yung mga tauhan mo, diba, na mawawalan ng trabaho. Siguro kaya hindi niya kinaya kasi nga bait kasi yun, sobrang bait nun. Alam mo yung people person talaga siya. Maka-empleyado siya.
Naalala ko few months back nung nakita niya ako sa office. Ang higpit nga ng yakap niya sa akin. Nagulat actually yung isang kasama ko kasi alam niyo yun, yung siguro hindi niya in-expect na ganun yung relationship namin ng dating GM ko. Kasi sa work ko I try to build talaga relationships. Yung, alam mo yun, yung professional relationship at the same time yung kumbaga yung hindi malayo, hindi malapit. But at the same time, yung smooth sailing yung relationship ninyo na mag-amo at ng mga kasamahan nyo. And yun, nagulat siya na ganun siya kaano sa akin. Kalapit sa akin. So yun, nagulat ako, niyakap niya ako ng mahigpit. And that was few months ago. So after that, hindi ko na siya nakita ulit. Tapos nagulat na lang ako na balitaan ko na nag-resign na daw siya kasi yun nga, iniisip niya yung anong pwedeng mangyari sa restructuring sa mga tauhan niya. Ayaw na daw niyang pagdaanan ulit yung ganong klaseng stress. So ayun lang guys, in-update ko lang kayo kung anong sitwasyon. But all in all, ako naman positive naman ako. Hindi ko iniisip kung anong pwedeng mangyari in the future. As far as I can see, safe pa naman ako sa work ko, sa role ko. Okay naman, despite the situation, ayos naman ako, ayos naman ang sitwasyon ko. And God willing, gusto ko na talagang, alam mo yun, yung magkaroon ng sariling negosyo dito. Sana one day talaga. Alam mo yun, I feel for the people na pag nare-realize mo, dami palang nangangailangan ng trabaho. Kasi kapag nagkaroon ka syempre na sarili mong negosyo, di ba, makakapag-provide ka ng opportunity sa ibang tao. Sana, dream lang naman yun, pero sana matupad namin siya in God's grace. Ayun lang. So, I'll see you again soon guys. Naglalaro pa rin si Chame hanggang ngayon. And yung mag-ama naman, hanggang nagbabasketball sila. I think I'm going crazy, but it's gonna be alright. Everything will be so different.